Good day sa inyo lahat mga karonda. For today's video, ipapakita ko sa inyo ngayon yung tayo nag-video dito sa may harap. Yan, dyan sa may harap niya, papakita ko sa inyo. Bale yan mga karonda yung ating binidyo na nakaraan, yung paliguan. Yan. Yan yung malawak na swimming. Binuksan yung spillway kaya tanggal ngayon yung malalim na tubig. Bale yan lang sa baba paliguan. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung dito sa may hulo, yung pinangako ko sa inyo nakaraan. Bali yun ang pupuntahan natin. So tara, samahan nyo ako mga karonda. Bali itong pupuntahan na paliguan natin na to mga idol, ito yung pangalan ni Hubo Gitara, pangalan nito. Bali karugtong din ito yung tinatawag na Puning Cave mga idol. Yung Puning Cave ando sa may hulo pa, sa may dulo pa. Mula siguro sa may Hubo Gitara pupuntahan natin, nasa mga 15 o 10 minutes ang lakad mga idol. Bali ito yung bibisitahin natin ngayon, yung Hubo Gitara tinatawag. Bali ito talaga yung traditional na tawag dito, yung Hubo Gitara. Pero ito ay kasudlong din ng Puning Cave na tinatawag mga idol. Ito yung isa sa pinakasikat sa Doña Remedios na tourist spot o tourist destination, itong Hubo Gitara na to tsaka yung Puning Cave. So bali ang pakay natin ngayon na puntaan itong Hubo Gitara lang o yung talaga itong yung paliguan. Pagka medyo raining season, pero pagka summer hanggang February lang or March yung tubig niya. So, pag ganon, pagdating ng March, doon na sa may labas, doon sa may pinakita ko sa inyo. Yun na ang pinaka main source ng water dito sa barangay. So, tara, samahan nyo ako. Bali, talagang name nito mga idol ay Hubo Gitara, itong ating pupuntahan. Bali, ang ganda-ganda talaga dito mga idol. Yun. So, samahan nyo ako. Bali, dito medyo malubak. Kaya kung dito kayo maliligo, mainam, iiwan nyo doon yung inyong mga gamit sa mga cottage doon. Doon sa may mamimili kayo ng mga cottage doon. Pero kung gusto nyo nasa front kayo doon, nung una nasabi ko kay Ma'am Rowena Castillo, doon nyo iwan. Kung gusto nyo naman para safe, kung may mahalaga kayong gamit, doon nyo iwan sa cabin house nila Ma'am Rowena, ipadlock nyo lang, din punta kayo dito sa may paliguan. Dito nga sa pupuntahan natin, itong Hubo Gitara tinatawag. So tara, samahan nyo ako mga idol. Bali mula doon sa cottage hanggang dito, nasa mga 5 minutes ang lakad ganon. So yun, update ko na lang kayo mamaya. Yo, update, ito na tayo sa may bukana ng Hubo Gitara tinatawag. Ayan. So bali dito sa may pinaka baba nya, meron din paliguan. Ayan mga karonda, ayan. Ang ganda-ganda, ayan. Sobrang ganda ng bula niya, ayan. Pwede kayong maligo dyan. Pagkano, pwede kayong para kayo minamasar dyan kasi dahil doon sa mga bulaan. Sarap-sarap magbabad dyan mga idol. So ayan, lagpas bewang lang ang lalim niyan. Lagpas bewang ng lalim niyan. So ang bagsak niyan, ayan, nanggagaling sa doon. Kaya ayan, pababa siya dyan. Kaya sobrang dami ng bula niya, bumabagsak siya mga idol. Bali itong paligid na to, puro limestone niyan mga idol. Lahat limestone na yan. So kaya napakatibay itong area to, limestone. Yari siya sa marble talaga. So bali talaga kalikasan to. Bali, tignan natin yung pinaka main talaga, yung dinarayo talaga dito na paliguan. So tara, samahan nyo ako mga idol. So dito pagka medyo umulan-ulan, ingat lang tayo kasi itong limestone na to mga idol, madulas to. Kasi may mga lumot-lumot siya. Kaya double ingat tayo kasi pwede tayo mabagok mga idol. Bali, ito yung paliguan, ayan. So baba tayo dito mga idol. Ayan. Ito yung talagang spot na dinarayo dito pagka bare month mga idol. Ayan. Yan. Yan, nasa mga hanggang dibdib lang ang lalim niyan. Ayan. Or hanggang balikat pag medyo pandak tayo. Ayan. So ito talaga yung spot na dinarayo. Tapos yung Puning Cave nga. Ang Puning Cave na tinatawag mga idol, andun pa sa may dulo round. Lalakad pa tayo ng mga 10 minutes. So bali ito yung tinatawag nilang Puning lang o Hubo Gitara mga idol. So yung Hubo Gitara tinatawag, ayun sa may taas na yun. Ayun. So tara, tignan natin mga idol. Bali ito yung tinatawag na Hubo Gitara o Hugis Gitara mga idol. Ayan. Ayan, nakita nyo pabilog doon. Ayan. Pabilog din, may bilog din eh. Hindi lang natin ngayon masyadong hindi ko lang masyadong may clear sa inyo ngayon kasi medyo malalim ang tubig, medyo malakas. Pero pagka yung mga buwan ng January, kitang-kita na po yan. May space po dyan yan, sa gitna may space. Bilog dito sa may side na to, bilog. Then doon sa may gilid na yun, may hugos pa mga idol, bilog ayan.
So may space yan dito. Kaya talagang parang hugis gitara tong area to mga idol. Nice. Ayan. So ito naman yung paligid niya. Ayan. So bali yung may puno ng balete dyan. Ayan. May puno ng balete dito. Tapos meron dito. So bali parang ano siya, parang diamond siya. Ayan. Or tres cantos siya mga idol. Ayan. So bali yan yung nagbibigay lilim dito sa paliguan, yung mga punong balete na yan, yan mga idol. So ang lalaki nila mga idol. Bali kaya sobrang lamig dito kahit summer na summer o malakas ang sikat ng araw, hindi nabibilad kaya sobrang lamig dito mga idol. Gawa ng mga punong balete na yan, yung mga kahoy na yan. Yan. So ito po yung tinatawag na hubo gitara o yung puning. Yung po talaga ang name nito, yung hubo gitara na tatawag. Iba po yung cave. Ando pa po yung puning cave din po, iba po yun. Ando po sa hulo mga idol. Yun. Ito po yung hubo gitara. Hubo gitara po tawag talaga dito sa kanila. O yung kahit yung sinauna dito mga elders dito, ang tawag talaga mga idol ay hubo gitara. Ito yung hubo gitara. Pag sinabing nasa hubo gitara o sana hubo gitara, dito kayo tuturo nila. So alam na alam nila ang pangalan nito talaga. Ang tawag nila talaga dito sa area to mga idol ay hubo gitara. So ayan yung paligid niya. So ang lilinis ng mga bato ang puputi kasi limestone siya mga idol. Ayan. So ito talaga yung main na pinagliliguan, yung pinagsisimingan. Ito talaga isa sa dinarayo mga idol. So bali pangalawa lang yung cave doon sa may hulo. Yun. Ang ganda-ganda mga idol ng paligid. So isa pa nga palang may advice ko sa inyo mga idol. Masabi ko sa inyo, bawal po pala kahit anong food dito dalhin. Kamukha ng mga glass bottle, yun po number 1 pinagbabawal dito. Bawal po uminom kasi baka po mabasag yung glass bottle, makasugat tayo ng ibang bisita rito. So yun ang pinagmahigpit na pinagbabawal ng ordinas ng barangay. So talagang magbabayad po kayo dito na multa pagka nakitang nagdala kayo ng glass bottle or uminom kayo dito sa may mismong paliguan na to mga idol. Kahit po yung mga chichirya, bawal po magdala kahit anong pagkain. Any snack po bawal ditong kumain talaga. So doon lang po sa cottage. So pag naman kayo may mga gamit o may mga mahalaga kayong gamit, iwan nyo lang doon sa may cabin nila Ma'am Rowena. May susi naman yun, padlock nyo, dalhin nyo yung susi, then dito kayo magtambay. So ganun lang yung gagawing purpose. Maliligo dito, din lalabas doon, kakain doon na yun. So ganun ang proseso dito mga idol. Bawal talaga pagkain. Mahigpit po talaga ang ng barangay dito. Para po ma-maintain yung kalinisan tsaka yung kaligtasan ng bawat isa. So yun, yung aerial video natin mga idol, titignan natin sa aerial video. So tara, samahan nyo ako mga idol.
Yung update. So yun, nakatapos na tayo mag-aerial video mga karonda. So nakita na natin yung kung ano yung nakakita doon sa, ano yung nasa taas, kung yung mga puno ng kahoy nakita na natin. So ayun, abang-abangan nyo lang po kung gusto nyo po makita ang buong tourist spot ng buong DRT or buong Bulacan. So paki-follow nyo lang po yung aking Facebook page mga karonda. And subscribe nyo rin po yung aking YouTube channel mga idol. So pasensya na, medyo na utol-utol tayo. Gago! So ayun, pindot na rin po yung aking bell button doon para lagi po kayo updated sa aking mga ina-upload na video doon mga karonda. So abang-abangan nyo po yung mga pag-ikot ko dito sa lahat ng buong tourist spot ng Doña Remedios. Iikutin ko po lahat yan. Kaya kung gusto nyo pong makita yung lahat-lahat, so follow nyo po yung aking Facebook page. Tsaka paki-subscribe nyo na rin po yung aking YouTube channel mga karonda. So hanggang dito lang muna. Bye bye. Inyong karonda. Hanggang sa muli. Bye bye.